Hindi siya maklaro, no? Marilah selamat hari datang ke Tuhan. Nara Sabni Marilah 2050. Selamat ya kau. Penghasat Ibadah alam tersebut di tempat kita 50 dulu. Sebelum ini ilmu pulau di harus tempat berada di tempat kami ini. Namun selamat kita pada seperti suci dibilang naan Tuhan tempat nur umat selamat kita naga pada hatta semakin saya anak kenal anak kedua beliau semangat saya kebutuhan namun selamat kenal saat nanti bersama keselamatan antara yang so hari butak ga buat gimana ka word nilo jadi napunta dayon karon dayon para ikatulungi dayon kapat Pastor Early no so selamat ani butaga wala gid mo mga tulog. Basta na agila. Inaarap pa na muna. Tingkat tulog mo gudron. Wala nga. Salamat sa kinopinang pasensya, no? So, ang akong topic is about walk with God. Sa una-una, unsa man ang paglakaw ba sa Ginoo? Unsa man ang paglakaw? Sa ato una. Sige, wala yung answer. Matod para sa atong introduction, when we walk with the Lord, we grow closer to the Lord with all our heart. Walking with the Lord is also walking with His Word. When we walk with the Lord, He becomes our purpose. Our hearts long for Him. Our hearts seek His presence. Our desire is to have fellowship with Christ and to be like Him will grow while our worldly desires will increase. So, ang paglakaw ng mga kaisunan sa Ginoo, makinig ang magapa, close nato diya sa iyaha. Murag, gabi sa gisulti ni Pastor Shirley, no? Mag-grow Joseph ka diya sa iyaha. Kung maglakaw ta diha sa Ginoo. Then, ang ato po nung kasing-kasing mga kaigsunan, maglong diya siya. Kinsay galong ni Jesus, kinsay galong sa ato Ginoo. Amen. Ha? Kana ba? Ang Andoy. Panaglit, inaron. Wingon ka nga, wingon ka sa Ginoo Lord. Unsa sa ato po ang mensahe Ginoo nga ihatag sa alagad ni Ginoo. Galong ka sa iyang pulong. Then, ingon ko rin, ang atong kasing-kasing matutagay our hearts seek His presence. Then, our desire is to have fellowship with Christ and be like Him will grow. Manya ingon ko rin, while our worldly desire will increase. Kaya kung diha sa kada isa nato, no? Sa diha nga mo draw closer ka sa Ginoo. So ang imong kinabuhi mo decrease ang imong worldly influence mo decrease. Dayon mo increase ang spiritual life nato.
Pero ang atong worldly desire will request, no? So, matod pa sa pulong sa Ginoo, ang word nga mahalap is the heavy definition of walk, meaning a walk, a journey, a going. So, buwan pasabot nga galakaw ta. Galakaw. Aha ta padulong. Aha ta padulong. Kung ato ka aha dapit. Panaglik o ato ka o nagkado. So, mo lakaw ka padulong sa nagkado. Asa dapit ka in gusto nga direksyon, maglakaw ka padulong dito sa imong direksyon. O maglakaw ka diha sa Ginoo ang imong direksyon padulong sa Ginoo. Amen. So, importante gyud paglakaw ngayon. Atong may kaluan ka. Naatay kita ang spiritual journey. Spiritual nga paglakaw. Kada adlaw, galakaw ta aning kalibutan padulong sa atong journey. Aha man ini. Aha man ta padulong. Padulong sa atong amahan nga naa sa langit. So, in Psalms chapter 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So, buot pasabot, diligid ka ma, kung maglakaw kasi ang puno, dilig ka ma, mamsa, dilig ka madagma. Lalo man tungod kay, ang word ni Lord is, Lamp. Light. And light. Light sa atong mga tiil, para kadili ta madagma. So, ilaan siya. Mana na, pero kung maglakaw ta diyan sa pangitid, posible nga madagma ta. So, number one, what does the Bible say about walking with God? Natin tawag of figurative sayings. When you walk with someone, obviously you won't be going in opposite direction. If you walk in different direction, you can listen to them, you can enjoy them, you can share things with them, and you will be able to understand them. When you walk with the Lord, your will is going to align with His will. Since you're working side by side with Him, your focus will be on Him. So, kabalutan mga kaigsuunan nga, like for example, kanang maglakaw ka, uban sa imong ibutan ka sa imong pamilya. Kung maglakaw ka uban sa imong pamilya, sigurado gyud nga masaktan nimo kaayo ang iyahang ginabuhi. Like for example, kini lang si NN ali right ali. Okay, kada adlaw magsigibig uban ali. Ay magsigib pagaysin ko. Kada adlaw magsigibig uban ali sa ato pa. Ang iyahang karakter, ang iyang attitude, akong naibaluan kanunay. No? O siya po makibalon ako. So walay mga butaka. Unsay iyahang kanang paglakaw. Ibutang ka siya pag kinabuhi. Makasabot ko niya o makakita ko sa iyahang pag kinahanglan.
say naanak ko, ako pong ikasir sa iya. O kung say naanak sa iya, ikasir po din ako. Sabot di pasabot, na bisan unsa ang atong paglakaw. Like for example, kung diyan sa Ginoo, masaktan yung pag-ayo kung maglakaw ka din sa Ginoo. No? Masaktan ang pag-ayo. Like for example, wala pa yung kwan, wala pa yung gig. Wala yung mayot. Wala ra. Ikaw na lalaki, isang gulaw. Ikaw na lalaki, sikag buyo ka to. Atong gig. Diba? Maparehas yung katagugayan sa iya. Papa? No. Magbalik na yung kamo. Maparehas yung katagugayan. No? So, inaanak siya. Ang isulti rin, when you walk with someone, obviously, you want to go in an opposite direction. If you walk in different direction, dili ka maka-listen sa iya, dili ka maka-share sa iya, o dili ka makasabot sa iya, kaya gano? Wala kang mo nagubad. No? Wala kang mo nagubad. Pero kung nag-ubad ka, ibutang ka, nag-ubad ka sa Ginoo, when you walk with the Lord, you will, your will is going to align with His will, since you're working side by side with Him, your purpose will be on Him. Basta naglakaw ka din sa Ginoo. Pero kung walang tagalakaw, di puta makasapot sa plano sa Ginoo. Di puta kasapot kung unsang karakter sa Ginoo. Amen? So, di ta kasabot. Pero kung maglakaw ta sa iya, masaktan din natin mga igsoon ang plano sa Ginoo. So, the righteous people in the Old Testament and the promises of God will be on them. Kinsa ning mga tawada? There are some people in the Old Testament about the heroes of faith. Uhatag lang po pipila ka mga tao diha sa Old Testament nga may laasa akong kasing-kasing mga nagpasya. Kaya daghan mo kayo mga heroes o daghan mo kayo mga pangkita sa pagtuo, mga matawag mga tao. So, nangatag lang po pipila. Number 1, si Noah. In Genesis chapter 7 verse 1, when the Lord said to Noah, "Come into the ark, you and your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Ngano ang Diyos mga kaigsunan si Noe, ngano giingnan sa atong Ginoo nga sakay sa arka o banod sa iyong pamilya. Kaya ikaw nga ang akong nakita nga matarong sa atubangan ako. So, kaya dapat mga kaigsunan, before the flood, so wala pang lunod, kaya dapat mga kaigsunan na ang kinabuhi sa mga tao, grabe na ang pagkadapatan. Galing ka ng Genesis chapter 6 or 5 wala. Ingon ang Ginoo dito, ingon ang pulong sa Ginoo na. Pinabihan tayo, nakita sa Ginoo ang grabe ang pagkadapatan sa mga tao. O niya, ang Ginoo na subok. Ang uban kong version ana, nagmanay. Pero, sultian ka mo sa Ginoo, ang Ginoo dili siya magbahay. Kaya dili siya parehas ng tao. Sa bang mga version
great, and the Lord great, and the Lord, uban pa mga version, unya uban mga kaisunan, layo dito na nagmahay. Pero, wag na lang nagmahay. Kay ato may baluan nga ang Ginoo mga kaisunan, pag mauna ang iyang plano sa imo mga dina. Wala siya option. Wala siya kitawag og first option, second option. Wala. Kay kung mauna ang option, mauna gina. Dili pareha sa tao nga naay letter A, letter B, letter C. Masipyat sa letter A. Naapay? B, napay C. Letter B. Kung masipyat sa letter B. Naapay? Dili na ang Ginoo. Dili na. Wala ka. Ang plano sa Ginoo mga kaisunan, hindi dito pagtawag sa Ginoo sa buha. Like for example, naging mga pastor, kamo akong mga pastor, pero someday naging akong pastor. Ang pagtawag sa Ginoo sa buhay, kabahinig sa iyang plano para ang pulong sa Ginoo ma-fulfill. Nanay ang word, fulfilling God's purpose. So, kahit bata, ang Ginoo kabalugin muluwas mga tao matarong. Amen. Wala kinahanglan magpakauta diha sa pagka matarong. Kahit kabalugin sa muluwas. Walay saad ang Ginoo mga kaigsuonan sa mga tao na walang matakaw sa pagkamatarong nga ilang isaaran. Ang iyang isaaran is katong mga matarong na mga tao o katong naglakaw diha sa pagkamalaan. Amen? Ito yung isaaran. Mana ka? Mumuwag kita with the Lord. Amen? Mumuwag kita with the Lord. So, mana ka? Dito tayo na kung maglakaw tayo sa Ginoo, na nilay ang Ginoo promise at kung pagkat sa pinabuhi. Number 2, Luke at Sodom. In Genesis chapter 19 verse 15, when the morning dawned, saying, Arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. Kinsa na ngayon ito? Sila mga kaigsunan, pag-umako ni Abraham. O si Abraham mga kaigsunan, si Lot, iyang si Abraham, o si Abraham, iyang pag-umako si Lot. O niya mga kaigsunan, sa diha na-split sila tungkol sa kadaghanan nilang panalaki, na-split sila. O niya, ang ipili mga kaigsunan ni Lot dito sa gitawag ko, kini sa Sodoma. Tungkol kay grabe ang mga dito, grabe ang panalangin dito. Grabe ang abundance ng mga blessing. So, ipili niya ditong dapita. Pero, to say, nga ang mga tao nitong dapita, mga dautan sa tubangan sa Ginoo. Mga ganit ang mga kaigsunan nga, niingon si Abraham, kaya ang Ginoo mga kaigsunan, uban siya mga angel, niat ko sila sa Sodoma, tungkol kay, ang ilang hula na, susiho na mo ni, o susiho na ito, ay kung tinuod bagining mga tawhanan ng mga dautan yung sa tubangan na ito. So, mga kaigsunan nga, niingon si Abraham, Lord, kung naay 50, imo bang naglagon ang luma? Ingon ang Ginoo dili. Kung naay 30, imo bang naglagon ang Sodoma? Ingon ang Ginoo dili. Hangtod miabot ra
5. Pero sa 5, dili pa din niya naglagon. Tungod sa matarang na tuwa dito. Isa ramang yan. Pero kapag kung ganong gilaglan, tungod kay nakita sa Ginoo mga kaigsunan, si Lot na ang pamilya dito. Nakita ang matarang sa Ginoo. Mautong lagi, paggawa sila sa ito na, ingon ang angel. Sige Lot. Bangon. Dayon, dagat ang napita. Ang mukira. Daga imong asawa, daga imong mga anak. Pero kay mga mo, sa si ang katong iyang asawa, ninggoy ang tutungod, pero nga nahimo siya kasi. Kaya may lingit man. Ano? Malalayaw mo lingit-lingit kung mo lakaw mo bridge so dagan yun. Ipasing lingit mo kasi. May tatas. No? So kinahanglan niya na kung walk with the Lord walay lingit. Ay kasagaran sa mga Kristiyano, kasagaran sa mga Kristiyano, wala na, luya na. Wala na atin ang simba. Ang ubang yung back out na. Ang pangutalang ano? Tungod sa atong kalibutan. Tungod kay nabalaka sila sa future. O tungod kay ang gusto nila nga ang kinabuhi sa kalibutan, mahimong silang pray. Mahalak sila basta kay ilang himuon, kay nga tungod sa ilahang unod. Mana nag-isod tayo mga kaigsunan. Mana kung naay mga Kristohanon, namurag naluya na, ayaw din kaluya. Amen. Amen. Kung gawin-gawin na ka nga, di na ka musimba ugma, ayaw na kuna-kuna. Diretso sa imong kanang destination. Mao paglakaw diha uban sa Ginoo kay para nga ang gisaad sa Ginoo sa atong kadadag sa kinabuhing walay katapusan. Manta gahapon nagwalis pa to prayers, may tungkol sa vision. Importante ang sa vision. Una sa vision. So, nganong naluwas ta tungkol kay nindawat ta sa iyang unang dito ta dahil gidawat na to siya ingon nga personal na naluwas sa atong kinabuhi, pero karon kinahanglan ang kamulakaw. Kung ano man ang gidawat sa Jesus Christ, pero kinahanglan ang kamulakaw uban sa Ginoo. Next, si Enoch. Genesis chapter 5 verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Kaya mo sa kinabuhi ni Enoch, wala kayo siyang maakit. Kamatayon. Ang pangutarang ano? Ano ba siya mga kamatayon? Tungod kay ang iyang kinabuhi kinakapa, himuot sa atubangan sa Ginoo o galakaw siya diya sa Ginoo. Gusto ba kanila na? Amen. Pero sa naka-record sa Bible is lumalak ang kanang gisakdo, lumalak ang wala mong agi kumatayon si Enoch at si Elias. Elijah. Kaya karon kinaamay laang gyud nga naka-record sa Bible na before tribulation. Sa dili pa awan, sa dili pa abot ang dakong kay kasakitan na may rapture na nagdabo. Karon, nanandod ba ta na? Amen. Rapture. Rapturon tadaan. Amen. Karon pang dili ka makikita tayon. Aron dili na ta. Tribulation. Rapture. Yung si
Di kita mo aning kayo. Pumunda. Magkalindot kaya nga. So ang iyang testimony sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, Hebrews chapter 11:5, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Di ba? Tama naman tanong? Pero kay balon mo sa generation grabe yun ang tao hilabihan kahit pagka makasasala sa tubangan sa Ginoo. Mao na nga kini mga tawhana na akong gihatag sa inyo ha. Mga tao ni nga nagpahimuot diha sa Ginoo, naglakaw diha sa pagkabatarong. Pagkangalan gani kasala tungod kay kini mga tawhana stricto kay sila sa sala. Pagkangalan na sala gani dili gina nila himuot. Pero sa to say atong mga Kristohanon karon Kristohanon usahay 50% ang ihatag diha sa Ginoo pagsilbi, 50% ang kalibutan. Baliw na po dati no. Ikaw na po dati kung ano no. Now sabi, God holding hands. Ako sa Ginoo, siya sa kalibutan. Pero the holding hands ko sa kalibutan. O, baka pa niya kalibutan. The holding hands ko. Dikit totally mga kaigsunan ang akong pagsunod sa Ginoo. Kaya nga 50% akong gihatag sa Ginoo o sa kalibutan, 50%. Unsa yung natuan sa apa? Sa 50-50. Ano? Kalibutan, church, kalibutan, church, kalibutan. Sa ito ba? May engage sa kalibutan, engage po sa apa? Sa church. Mana nga, maingon lagi si Satanas sa iyang plano, maingon lagi si Satanas. Sige, bahala mo, mahigit mo Islam, bahala mo simba-simba mo. Bahala mo sige mo simba, basta kay mag-holding hands for kita. Sedikit 5:22. My God sent his angels and shut the lion's mouth, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O King, I have done no wrong before you. Nanawan niya si Daniel. Di ba si Daniel, muampo siya sa usap ka adlaw, kapila? 3 times a day. Kita nag-ampo ba na 3 times a day? O kinig pamahaw pa pa'y mag-ampo. 3 times a day gapon. Panito, ampo. Panihapon ampo. 3 times a day. Tanawan niyo si Daniel. Kadiha lagi ang ginharian nila mga ekskonan nagpakadako o balakot nga sulod sa 30 ang kinahanglan nga wala ay unsa ka Dios dili muad gawas hari. O kato nga balakot mga ekskonan gipirmahan sa hari. Sa diha ka gipirmahan nahimok yun nga ang balakot nahimok yun nga ang katong kasabutan na kuan yun, na proof o na kuan yun ang gigkondit siya. Karoon mga kaigsunan, ang itong mga katong nagpagsado ni kuan, siguro itong
naingit kay sila tungod kay sugod kutsara si Daniel. So karon ni adto ang mga kauban ni Daniel dito sa balay ni Daniel. Kay si Daniel pag-uli niya mga kaigsunan, sa pagkadungog niya nga naay sulat niya anak, iyang ginulik siya sa ilang balay o iyang ipangaburihan ang mga bintana sa iyang balay. Dayon nag-ampo siya sa Ginoo. O niya mga kaigsunan, naaaman itong mga katong mga kontra niya ba? Nag-ampo sa Ginoo. So karon si Daniel, sa diyan nag-ampo siya, nakita man to atong mga kontra. Mga dayon nagali din silang taho dito ni King Darius. dito sa hari. Na ako din maligtis ko. Nakita nila gapo si Daniel. Galit din sila taho. Galit din sila marites dito sa hari. So karon mga kaigsunan kay diingon ang mga tao dito. Dili ba kamahalan? Mga kari nga. Naaman tay balakod nga bisan kinsa kadto mo mosimba og laing Dios. Mahimo siyang sanksyon sa mga balakod. Karon kita mo ni si Daniel nga nagluhod siya sa iyang Dios. O niya kay dili naman makabawi mga kaigsunan ang hari, nasubo ang hari kay sanksyon si Daniel. So karon ning abot sa puwet, sige gapusan niya sa Daniel o itambong dito sa lamog nga adunay leon. Unsa gid tong awit anak? Sige. Daniel, asa ka? Diara ko malipayon. Very good. Ikaw lang yung nakutay. So, kay balong mga kaigsunan si Daniel, pag nakita mga kaigsunan, anak bitaw, pagtampog bitaw ni Daniel sa mga kwan, sa mga inanip sa hari, itampog. Karon mga kaigsunan kay ang atong mga baba sa ngayon kay nagkuhan sa nangataom o wala yun makapasakit nga kang Daniel hangtod nga pag-abot sa pagutagon si Daniel muhik sa gihapon. Wala usahay naghakitan mga trek usahay ang atong ginabuhi. Ibitaw usahay na ay usahay maharanta, maharapatpil, maharapagkapulo. Hindi na ito i-mind. No? Kaya trek sa kaaway mga kaigsunan. Ang ato lang is magpadayon lagi sa pagsilbi, pag-ampo diya sa Ginoo kay ano? Ang Dios magluwas sa mga tao, matarong. Magluwas siya sa mga tao matarong. Then it is said that Abednego. Hang on, Daniel chapter 3 verse 25. Look, he answered, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Katong sa Mesach at Abednego. Naawa ninyo, pagtambok dito sila sa kuwan, dito sa kuwan sa Hodno. Kaya kalau mga kaigsunan na upat, nahimo na mga upat sila. Paglaban sa hari, ay upat na sila. Lalo matugod kay dili, ang upang version mga kaigsunan, angel. Pero kini ang version ani matugod is and the form
is like the Son of God, Jesus Christ. Sa ato pa, Jesus Christ will exist na sa daang pagbuno pa lang. Amen. So wala kasunod mga kaigsunan ang kalayo na dunila. Ang pangutanan ano? They were all declared righteous before God because of their faith. What is righteous? Ang righteous mga kaigsunan is sa Griego na pinulungan tinawag siya dekia, means purity of heart and rectitude of life, being and doing right. Righteous life is an integrity. Mana nga, ang atong kinabuhi, pag righteous God ta, mana ang atong integridad. O ang atong integridad, righteous. Karon, integrity in Latin word is integras, which means to be whole, complete, or unimpaired. Mo di masabot nga kumplito. Ang righteous ni ay ang integridad or integrity, gitawag siya complete, unimpaired. Mo di masabot nga sakto gyud. Pero never gyud mga kaigsunan ang tao mahimong complete, mahimong hingpit. Kung dili magtrabaho ang gina sa kinabuhi, di siya mahingpit. Kagapon ingon sa Pastor Priles. Pastor Priles? Ingon sa gahapon nga ang word of the Lord mao'y makausap sa kinabuhi sa tao. Amen ba? Dili? Amen. Word of niya, makausap sa tao. Okay. Matod pa ni Apostol Pablo, Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ito pa rin ito. Dili daw niya kakaulaw ang maatong balita kay mga kini gahom sa pag-usap sa kinabuhi sa tao. Amen. Mana kami kasi hindi gawali, mahalag mangugang ang among gari. Ang among hilog ba? Mahalag mangugang basta kay among gisulti ang pulong sa Ginoo. Mahalag na mo ba yung sa putus pastor? Ano ang sa putus pastor? Dili tungod sa pastor. Ang kalawasan dili tungod sa pastor, dili sa kabuhutan sa pastor, Dili sa dili makaon. kinahanglan sa pagkaon. Tinuod ang word ni Lord. Kaya ang word ni Lord, makaragay makapasal sa kinabuhi sa Amen. Amen. Pero lesot ko kaayo, magwali ko, niya na ako sa kalibutan, at least mapikas at kalibutan, ko, magwali ko. Layo kayo sa pulong sa Ginoo ang kinabuhi, pinagawali. Layo po, layo po kayo paminaw. Amen? A person of integrity stands of his word, promise keeping. Ang kuwan ko do, ang kining, a person of integrity stands on his word. Kung tao ka nga na kay integridad, usara ang imong pinulungan,
Kaysa atong pulong, matod pa sa Bible, kaysa yung pulong, maihan na matarong na tungkol sa atong pinulungan. Manya, kaya mo is promise keeping. Sa ato pa, kung sa atong promise, mawalay na atong wato. It's a very Philippine Indian na. Indian na niya. Karabang promise ka ng kamana, dayon sa diha nga, di-promisan mo siya mana, di-kuha na siya, di-trust mo siya sa imo. Manya, pag-trust niya, pipilalang kakuhan, nausap dayon ang imong kuhan, nausap dayon ang desisyon. Manya, imbes naglakaw na kayo siya, naman na imong i-promise sa iya, pero wala maabot. Maunay, gusto kayo mag-Indian. Maunay, gusto kayo. Gusto kayo mag-istorya kung butol. Nagdugtog ko sa kuwaksa. Usa ka bilikanan. Naingot siya sa iyang anak na magwanag ni karon mo at tumi o kuha na bilangtan, inikulit na mo balik ni ko pan. Kanagdaghan, kahit pa na binutan mo di ariha. Karon, pag-abot, magkaisunan sa kwent, ni kulit ang ginikanan, walay dalampan. Dayon, ang anak nalingil. Pang, ahaman ang pan. Ay, nasunod ang kikiri anak. Yan, napagod po ng pan mo. Ang promise na to. No? Onya kung ang anak makakaigsunan kung magsulti ang ginikanan, magsulti siya. Iligsulti niya diha, ingon tong ginikanan. Kung sana nagkuhan ka ng naghimo o ka ng wedding seat diya sa puro. Anak na yung ginikanan. Atong madaan. O sige, ako ali makapalag gasin. Ingon ko na anak, ayaw mo ito anak bot na. Hello, atong anak, pwede na post na to. Kinsa tayo sa ako gari. Masay mga saan na to. Hindi ko man. Nagsaan man siya sa simbahan, nagsaan man siya sa pastor, nagsaan man siya sa Ginoo, kanang gitawag ko mga kuan. Wala siya wala na ibunga diha sa atubangan sa mga alagad sa Ginoo ni pastor, wala siya magbunga diha sa kuan ano nga ba? Diha lang na una. Unya, diha ka na promise diha sa Ginoo. Karon, nag-promise mo ka sa Ginoo o unsa imong gi-promise sa tao na o sa church ba na imong ginahimoon. Bisag wala gani nimo bisag wala nimo mapadungog ang mga tawana, pagka-promise ka, imong ginahimoon tungod sa Ginoo. Amen. The spirit of a good man are ordered by the Lord. So kada lakang anak sa katang tao, kada lakang ordered din na sa Ginoo. Amen? Kaya maingon man ang Ginoo, o sige, di-ari. O di, musunod kasi ang lakang, order. Kaya disco man itong nakita, disco, imbes ang imong step, dire, linggit ko,
sa Ginoo tabi. No? Unsa gani paglakaw nato sa Ginoo importante nga atong kinabuhi maglakaw nga faithful sa tubangan sa Ginoo. Amen. Anawan ninyo mga righteous people. Sa Old Testament, 5 kabuk akong gihangkat sa inyo. Pero tanawan ninyo giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Tanawan ninyo. Kaya di gani ang prayer sa mga taong righteous. Ang prayer sa mga taong sa Ginoo nga matarong. Bisan kung ang prayer ang taong nga matarong, ang dalundan sa Ginoo ianat niya. Ianat niya. Murag ipaabong ba? Ipaabong niya. Pero sa mga taong dautan or dili faithful or wala naglakaw sa pagkamatarong, pagkabalaan, ang prayer nila abomination sa atubangan sa Ginoo. Yan sa mga taong matarong, ingon pa si David. Wala daw sa nakita o taong matarong na ipasagdan sa Ginoo nga nagpakilimos. Ingnan na yung tapat, ayaw pagpakilimos. Ang Ginoo na ito. Amen. So, oras. Naansa mo nang ligag lambo. Walk by faith, not by sight. Hebrews chapter 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang ato makita mga kinindi ang pagtuo nato, wala nagpasikat mga kaigsunan nga ato makita. Kundi sa mga butang na hindi makita. Pero ang butang na nakita pa sa Ginoo. Kita pa sa Ginoo wala. Wala. Pero nga may alagad ta. Nga may alagad ta. Wala man ta nakita. Tungod kay maghatag ko sa pipila ng mga butang mga kaigsunan na proving na Diyos. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please Him, for who comes to God must believe that He is and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Mauning pinaka naguna-una ko ba? Mauning pinaka the word. So Lord, kung ang sa Kristohanon o alaga din ay sa Ginoo, kung makita sa Ginoo, dili din siya mahigaw. Amen. Kinsa tayo kung gihan na wala na kaanay silang pagbugi. Kinsa kung gihan na wala makaanay sa iyang pagbugi. Wala kita no. Wala ka. Ang tanan ko kung gihan mga kaigsunan, like for example, para sa mga katigulangan sa una, kung gihan kayo sila, buktag sa iyo pa. Allah, o dili maguna, magkuhan, kung sa ilahan, limuon, mananong ng kamuti, mananong ng kamati, mananong ng saging, o bisag kung sa, kanya kay balumo sa ilang ginagawa mga kaigsunan, nakasilay na, ani. Karon, ang Diyos na ingon dire sa kapulong, God is a rewarder. Kung sa ilang ingon, rewarder of those who diligently seek Him. Kung mangita ka sa Ginoo, makaplagan din mo siya. Amen. Makaplagan din ako siya.
Kung mangita ka sa Ginoo. Unsa pagpangita ng Ginoo? Unsa pagpangita? Dili ko ta makaingon nga. Dili ko ta makaingon dito tumato kay ang Ginoo dito. Dito ko kaingon nga ang Ginoo dito. Ako mangita. Magbasa ka sa iyang pulong. O makibalo ka sa plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi. O kabalota ka ang tao ahagikan kung ahakang mo ito diri sa iyang pulong. Now nature proclaimed there is God. The heavens are filling the glory of God. Then, in Psalms chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Kung tanaw na ito mga kaigsunan ang heaven, iyakan ang himo. Kabaluta mga kaigsunan, tanan, nature, unsa rin atong nga nahimutangan, mga kaigsunan, ang Ginoo mo ay naghimo na ini. Muli nga kabaluta ng tanong, ibutan ang takawin, kabaluta ng tanong, panunita ang tanong mo, patupo o magpamunga. Kinsa ng trabaho? Ginoo. Mga nga ay Ginoo. Amen? Narabay theory sa math, sa rin ka lang sa kiniling scientist. Kinsa na kapag Big Bang theory? Buto ang kalibutan. Usahay, kumana ito doon, usahay may mga takal. Inasin din ang kalibutan niya ay. Piliro, gamay pa tayo, gamay tayo. Ngayon, millions of years, nindako. Ngayon, pagdako mga kaisunan, linggo to. Balik na po ito guys. Kagamay. Sugod na po. Ngayon, dako. Dili pa na ko atong tiyuri. Dili pa na ko atong dito uman. Kaya nga no, kaya baluta ba ang eksponan ka ng happy Diyos sa atong panahon, sa atong kalibutan. Man himself is the final evidence of God's existence. Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image, male and female He created them. Kabalutan mga kaigsunan nga ang tao gibuhat sa Dios. Kita mga tao gibuhat niya. Kung manay kitawag of final evidence. Dili po ka maingon sa imong pan. Asahay. Katong mga bata paging na paging balang ginawa. Mga bata paging mga anak itong isa ka. Ahaman ka gikan ni papa ni mama. Ahaman gikan sa papa ni mama mo. Gikan ni lolo ni lula. Nulog lang naman Kung gikan. ato mo kung ahaman kung gikan ang lolo o lula, di mo. Maksudnya buat makwata lang. Marunay na nato. Ano muna. Tinuot din mga kaigsunan, ang Diyos ay naghimo sa buhay. Amen? Final evidence na. Pero ang nature, then second is ang tao. Final evidence. Muna nga, kinahanglan din tawag, malaga diyan sa Ginoo, walk diyan sa Ginoo. The Bible tells us much about God's nature and His
Acts, Romans chapter 1:20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that we are without excuse. Kabalot ka, mga kaigsunan, ang kalimutan, hindi mo sa Ginoo. Kung bisan pa ang pagka-Diyos, sa iyang mga kinaiya, na dili natin makita. O niya, kabalot ka, mga kaigsunan na, naag yung Diyos. Kaya nga no, Hebrews are feeling the glory of God. Then, ang tao, dahil dili na ito maka-excuse. Kung sa'yo isulti nila, so that we are without excuse. Mana na, dili ka maka-ikot sa imong kagalingon na. Dili ka malagad sa Ginoo. Dili ka maka-excuse. Sana? Dili ba ay palakad ang gobyerno? Ay palakad ang gobyerno. Ignorance of the law. Excuses no? One. Nakabalon ka wala, pero wala ka, dili ka excuse. Sanda diha sa Ginoo mga kaigsunan. Wala pa kabalon ka, bisan pa ang gospel, gisulti nga to sa mga tao. Dahil bisan gali ang kining-nature nato, nag-proclaim mga kaigsunan na naay Diyos. Karon ang pangutana, maka-excuse ba ta? O moingon ang Ginoo niya sa judgment time, sa panahon sa paghukom, ngano mo ang kanialaga nato? Ngano mo ang kaning sunod nato? Wala mo kusulti ini kuan. Ni pastora, wala kusulti ni pastor. Wala pong sulti ni mga. Pero bisa na mga kaigsunan tanan. Kumusugot sa dili, tanan, mga tanong, tanan, ang kalimutan, hilabihan, kay kanindang naghimo sa Ginoo. Nagpamatukot nga tunay Diyos. Amen. Nagpamatukot nga tunay Diyos. Bisan pang atong kalita, yun sa paghimo. Pila lang ka planet, gani lang atong saan na pila ka planet? Ha? Sa una? 9. Karoon, ikala. Ahama ka sa? Ang pangutana, ano? Yun sa pagpahiluna sa Ginoo. Ang mga planeta. Ang dagat. Yung sa paghimugda sa Ginoo. Ana ay malala apoy na apoy tubig. So maklaro gyud ana ay Ginoo. Amen. Wala kang mulakaw ta diha sa Ginoo uban sa tubo. Amen. Salamat kay sa word ni Lord. Ingat pa po sa Ginoo, walking in righteousness. It is acknowledgement and honor Him according to who He is. Let's maintain our close relationship with Him and walk with a humble heart. If we were not walking with God, now is the time. Karon din ang panahon natin. Kinahanglan karon na ang panahon, pero kung naglataw na ta, kinahanglan aton ipadayon. Amen. So, ganit tapos pagpaninod. Father, salamat sa iyo.